Hinamak na manugang. Kabanata 476. Hobby, sa wakas nakabalik ka na. Naghihintay si Jane Lee West sa airport. Nang makita niyang lumabas ng lagusan si Alex Dixon, hindi niya napigil ang ihagis ang sarili sa kanya at yakapin siya. Hindi napigilan ni Alex Dixon na yakapin ng mahigpit si Jane Lee West. Habang naaamoy niya ang mahinang pabango ni Jasmine sa buhok ng asawa, kumalabog ang puso ni Alex Dixon. Nakabalik na siya sa wakas sa Jinling. Pagkatapos, magagawa niyang kumpletuhin ang dakilang gawain ng pagbuo ng mga tao kasama ang kanyang asawa. Nakatayo si Helena sa likod. Nang makita niya ang kanyang anak at si Alex Dixon na magkayakap ng mahigpit, inilibot niya ang kanyang mga mata sa galit at pinag-uusapan, sa sikat ng araw, ano ang hitsura ng magkayakap. Alex Dixon, bitawan mo ang aking anak. Ibinagsak ni Jane Lee West ang sarili sa mga bisig ni Alex Dixon at sa sobrang tuwa ay muntik na siyang umiyak. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Helena. Alex Dixon, let go. Nakita ni Helena na parang malagkit na candy na magkayakap pa rin ang dalawa at galit na sumigaw. Iniisip pa rin niya na hintayin sina Jane Lee West at Alex Dixon na magdiborsyo at hayaan ang kanyang anak na magpakasal sa isang mayamang pamilya sa Yan Capital. Natatakot siya na baka maging masyadong intimate ang dalawa. Niyakap ni Alex Dixon ang maselang katawan ni Jane Lee West habang sinasabing, "Nay, legal akong nagdadala ng asawa." Ano bang masama sa pagyakap niya sa asawa? Kailangan bang alagaan ni Helena? Sige, pumunta ka sa Yan Capital. Matigas ang pakpak mo, matigas din ang bibig mo. Galit na galit si Helena na malapit na siyang mamatay. Hinayla niya si Jane Lee West pataas at sinabing hinayla niya, "Anak, huwag mong hayaang yakapin kanya. Hindi maganda kung makita ko ito." Lalong humigpit ang yakap ni Jane Lee West kay Alex Dixon at sinabing, "Nay, niyakap po ako ng asawa ko. Ano pong problema?" Lalong nagalit si Helena. Hindi niya akalain na tutulungan din ng kanyang anak si Alex Dixon at galit na sumigaw, "Paano ko yayakapin at yayakapin sa sikat ng araw? Gusto pa ng ating Lee West family ang mukha." Pagkatapos ay bumalik tayo sa kwarto at dalhin muli, sabi ni Alex Dixon. Sinadya niyang galitin si Helena. Habang nagsasalita siya, mukhang yumuko si Alex Dixon at diretsyong binuhat si Jane Lee West pahiga. Naglakad siya papunta sa exit ng airport. Hobby, ibaba mo na ako. Si Jane Lee West ay sobrang nahihiya na ang kanyang mukha ay namula, at ang kanyang mga tainga ay nasusunog. Niyakap siya ng buong-buo ni Alex Dixon, at nag-aapoy ang buong katawan niya. Pulang-pula ang kanyang mukha at ang kanyang puso ay tumitibok. Niyakap ni Alex Dixon ang makapal na katawan ni Jane Lee West, at hindi niya maiwasang maramdaman na parang bumilis ang tibok ng puso niya. Habang naglalakad ay ibinaba niya ang ulo at lumapit sa magandang mukha ni Jane Lee West. Hinalikan siya nito ng mapusok, at saka sinabi sa mahinang boses, "Asawa, gusto mo bang gumawa ng mga tao sa gabi?" Si Jane Lee West, na dumating para sunduin siya ngayon, ay malamang na sadyang nagbihis. Ang kanyang itim na buhok ay nakatabing sa kanyang mga balikat. Ang kanyang fair oval na mukha ay natatakpan ng manipis na layer ng makeup. Siya ay may matingkad na mga mata at mapuputing ngipin. Ang cherry lips niya ay parang rose petals. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit na mahigpit na nakapulupot sa kanyang katangi-tanging figure. Niyakap ni Alex Dixon si Jane Lee West. Kitang-kita niya na medyo tumaba ang asawa. Noong nakaraan, si Jane Lee West ay balingkinitan at balingkinitan, tulad ni Week Liu Fufeng. Ngayon, marahil ay dahil walang mga alitan sa pagitan ng mag-asawa. Siya ay medyo mataba, ngunit tila mas malaki ang lugar na dapat ay malaki, ang lugar na dapat ay maliit, at kapag yakapin ito sa kanyang mga kamay, ito ay pakiramdam lalo na sa mataba. Ang damit ni Jane Lee West ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang maselang katawan, at ang kanyang bilog at bilog na mga binti ay nakasuot ng itim na silk stockings. Si Alex Dixon ay sadyang yumakap sa kanyang mga hita at hinawakan ang mga madulas at malamig na medyas. Kumukulo ang kanyang dugo, at sadyang ayaw niyang bumitaw. Sakto namang namumula ang mukha ni Jane Lee West at ang lakas ng tibok ng puso niya, biglang may nakita siyang figure na nakatayo sa boarding gate. Natigilan siya saglit saka nagpupumilit na bumangon. E di ba nooran yun? Pumunta rin siya sa Jinling.
Natigilan din si Alex Dixon, at saka lang siya awkward na huminto sa kanyang mga yapap. Masyado siyang na-excite nang makita niya ang kanyang asawa ngayon, at talagang nakalimutan niyang pag-usapan ang tungkol kay Ming Nooran. Nakita rin ni Helena si Ming Nooran at agad na nagalit. Wow, itong fox spirit na ito ay dumating muli sa Jinling. Alex Dixon, tell me honestly. May kalokohan ka ba sa kanya sa Yan Capital? Mom, don't talk nonsense, agad na reklamo ni Jane Lewes. Kahit na ano, si Ming Nooran ay dating malayong kamag-anak ng Lewes family at pinalaki ni Tita Lewes Bing. Para silang mag-inang dalawa. Hindi ito kayang takpan ng bibig ng sariling ina. Sinong magsasabi ng kalokohan sa harap ng lahat? Nagpumiglas siya saglit at hiniling kay Alex Dixon na ibaba siya. Inilagay ni Alex Dixon si Jane Lewes sa lupa at nagmamadaling nagpaliwanag, asawa, plano kong magtayo ng pabrika ng parmasyutiko sa Jinling sa pagkakataong ito. Gusto ko ring humanap ng lupang pagtatayuan ng Chinese medicine planting base. Nagtapos si Nooran sa TCM Universidad at nagkaroon ng internship sa National Clinic. Siya ay may kaalaman tungkol sa mga gamot na Chino, kaya't siya ay tumulong sa akin. Naglakad din si Ming Nooran at hindi mapakali, Jane, huwag kang magkamali. I'm here to work. Don't worry, uupa ako ng bahay sa labas at hindi ka makakaapekto. Tumingin si Jane Lewes kay Ming Nooran at ang kanyang emosyon ay komplikado. Naalala pa niya ang unang pagkakataong pumunta si Ming Nooran sa Jinling. Noong nakipag-blind date siya kay Mark Lewes, nakasuot siya ng mahabang puting damit at may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Mukha siyang walang muwang at inosenteng maliit na diwata. Noong panahong iyon, galing siya sa isang superior na pamilya. Inalalayan din siya ng Lewes family na parang bulaklak sa greenhouse. Siya ay walang pakialam at walang pakialam. Ngunit ngayon, si Ming Nooran ay pamayat ng husto. Ang kanyang maislan at magandang mukha ay mukhang mas haggard, at may isang layer ng pag-aalala sa kanyang mukha. Malamang, nabangkarote ang pamilya Meng, at naging ulila na rin si Ming Nooran, na may malaking epekto sa kanya. Mabait ang puso ni Jane Lewes at mayroon siyang simpatiya kay Ming Nooran. Bumantong hininga siya at sinabing, Nooran, mag-isa kang pumunta sa Jinling at hindi pamilyar sa lugar. Masyadong delikado para sa isang babaeng katulad mo sa bahay sa labas. Kung hindi mo iniisip, ang lumang bahay ng aming Lewes family ay napakalinis, bakit hindi ka manatili doon? Ngayong lumipat na si Helena sa villa, ang lumang bahay ng Lewes family ay may 3 silid tulugan at isang sala. Hindi pa nila ito inuupahan, kaya maaari nilang hayaan siyang manatili doon. Naningkit ang mga mata ni Ming Nooran at nag-aalangan siyang nagtanong, pwede? Pwede ba? Bakit hindi? Umiti si Jane Lewes at sinabing, masyadong delikado para sa iyo na manirahan sa labas. Nag-aalala pa rin ako. Nang marinig niyang pinatuloy ni Jane Lewes si Ming Nooran sa lumang bahay, agad na tumalon si Helena. What? How can we let her stay in our house? I am also planning to sell that house for money. Nay, hindi naman big deal na hayaang mabuhay sandali si Nooran. Tsaka hindi mo naman kailangan ng kaunting pera, pangungumbinsi ni Jane Lewes. Hindi. Tumanggi si Helena at kumagat sa kamatayan, tumangging bumitaw. Mabilis ding ikinaway ni Ming Nooran ang kanyang kamay, Jane, kung hindi komportable, uupa pa rin ako ng bahay. Hindi ito magulo. Ayos lang. Sabi ni Jane Lewes at bumaling kay Helena, Nay, huwag mong kalimutan na kay Alex ang villa. Paano kung bumalik tayo sa lumang bahay at tumira kay Nooran sa villa? Ikaw. Ito. Siyempre ayaw ni Helena. Nakasanayan na niyang tumira sa isang malaking villa. Paano siya naninirahan sa kubo na bahay na iyon? Sa bahaging ilalim ng pagsuyo at kalahating pananakot ni Jane Lewes, sa wakas ay itinuring na pumayag si Helena na tumira si Ming Nooran sa lumang bahay. Gayunpaman, mayroon pa ring ibang kondisyon si Helena, iyon ay ang hinihiling kay Alex Dixon na bigyan siya ng 20,000 yuan ng upa bawat buwan. Sa anumang kaso, hindi siya maaaring mawala. Walang magawa si Jane Lewes at hinayla si Helena sa gilid, Nay, ang iyong bahay ay maaari lamang rentahan ng 3 hanggang 4,000 sa pinakamaraming. 20,000 yuan ng upa ay mas mahal pa sa Yan Capital. Kinagat ni Helena ang kanyang mga ngipin, hindi mangyayari iyon, kung hindi, ibebenta ko ito. Kabanata 477
Lumapit si Alex Dixon at sinabing, kalimutan mo na yan. Magbabayad ako ng 20,000 para sa renta. Hindi, ibabalik ito ng kumpanya. Iyon lang. 20,000 yuan ay wala. Gusto lang niyang maayos ang usapan ng mapayapa. Lumapit si Meng Nooran upang tumulong sa pagtatayo ng pabrika ng parmasyutiko at pagtatanim ng mga halamang gamot. Ayaw ni Alex Dixon na mamuhay siyang mag-isa sa labas. Kung nangyari ang isang aksidente, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Actually, may isa pang dahilan kung bakit niya dinala si Meng Nooran kay Jinling. Iyon ay ang ina ni Meng Nooran, si Qin Yuan. Dati, madalas siyang sumilip para humingi ng pera kay Meng Nooran at pinilit pa siyang pumirma sa isang kasunduan sa pautang na may mataas na interes. Matapos ang pagbabante ni Alex Dixon, hindi siya nang ahas na humanap ng mali sa kanya. Ngunit nadama ni Lewis Bing na tiyak na hindi hahayaan ni Qin Yuan ang bagay na ito at tiyak na kakainin ng tuyo ang kanyang anak na babae. Kung umalis si Alex Dixon, tiyak na darating si Qin Yuan upang pilitin si Meng Nooran. Kaya pagkatapos makipag-usap ni Lewis Bing kay Alex Dixon, gusto pa rin niyang lumayo siya sa Yan Capital at iwanan ang malademonyong kuko ng kanyang ina na si Qin Yuan para pumunta kay Jinling. Para naman kay Lewis Bing, mananatili siya sa mansyon sa Yan Capital para bantayan pansamantala ang bahay. Inatasan din ni Alex Dixon sina Baldy at Wang Kai na bantayan ang kaligtasan ni Lewis Bing. Tumalikod si Jane Lewis at mahigpit na hinawakan ang braso ni Meng Nooran at sinabing, kailangan pang ayusin ang mga lumang bagay. Pumunta ka sa villa at manatili sa amin ng ilang araw. Kapag tapos na ang pagsasaayos, maaari kang lumipat. Inilibot ni Helena ang kanyang mga mata. Bagamat talagang hindi siya masaya sa kanyang puso, ngunit nang maisip niya ang mataas na upo na 20,000, pansamantala niyang itinikom ang kanyang bibig. Napaiyak si Meng Nooran. Hindi niya akalain na babaliwalay ni Jane Lewis ang mga nakaraang sama ng loob. Noong una siyang dumating kay Jinling, hindi man lang niya inilagay ang kanyang pinsan sa kanyang mga mata at hindi man lang siya dinalhan ng anumang regalo. Kumunot ang kanyang ilong at hindi niya napigil ang sabihin, yan, ang galing mo. Umiti si Jane Lewis at sinabing, pamilya kaming lahat at hindi mo kailangang tretuhin kami bilang mga tagalabas. Isa pa, noong nasa Yan Capital ang asawa ko, malaki rin ang naitulong mo sa kanya sa trabaho. Magalang siyang nagsasalita, ngunit nagkaroon ng komplikadong pakiramdam si Meng Nooran nang marinig niya ito. Napakabait ni Jane Lewis. Dati, talagang nabulag siya sa langis ng baboy at hindi man lang tumingin ng diretso kina Jane Lewis at Alex Dixon. Lumipas ang oras at nagbago ang sitwasyon. Lahat ay iba sa nakaraan. Si Meng Nooran ay lihim na sumumpa sa kanyang puso na itatago niya sa kanyang puso ang kanyang nararamdaman para kay Alex Dixon at buong pusong itatapon ang sarili sa trabaho. Hindi niya hahayaang madama ni Jane Lewis ang kahit katiting na kalungkutan. Naghintay ang driver sa labas at sinundo si Alex Dixon at ang iba pa sa kotse. Sa kasalukuyan, ang Green Cloud Construction Company ni Jane Lewis ay nakagawa na ng pangalan para sa sarili nito kay Jinling. May mga driver na susando sa kanya tuwing lalabas siya. Ang Mercedes-Benz ay nagmaneho ng higit sa 1 oras. Umakyat ito sa bundok at huminto sa bakana ng isang napakagandang villa. Magalang na naghihintay sa labas ng pinto ang isang matandang nakasuot ng puting damit na nagsasanay. Nang makita niyang bumaba ng sasakyan si Alex Dixon ay tuwang-tuwa itong lumapit sa kanya. Boss Dixon, sa wakas nakabalik ka na mula sa Yan Capital. Tumango si Alex Dixon sa kanya. Ang matandang ito ay si Uncle Lee. Masigasig niyang binabantayan ang villa at tinulungan pa siyang tingnan ang 2 kaldero ng mga bulaklak. Agad siyang naglakad pasulong at nagtanong, Uncle Lee, paano ang 2 kaldero ng bulaklak? Ito, nag-aalangan si Uncle Lee. Bumantong hininga siya at ibinaba ang ulo. Nang hihinayang sinabi niya, Boss Dixon binaygo kita. Ang 2 kaldero ng mga bulaklak. Anong nangyari sa mga bulaklak? Nagulat si Alex Dixon. Ito ay isang likas na binhi ng espiritu na ginugol niya ng maraming pagsisikap upang makuha, at gumastos pa siya ng maraming pera para makabili ng jade at nag-set up ng isang spirit gathering formation sa mansyon upang hayaang tumubo ang binhi ng espiritu. Hayaan mo akong magpaliwanag. Lumakad si Jane Lewis at nagkasala, Alex, ang 2 kaldero ng mga bulaklak.
Ibinenta ng aking ina. Ano? Napakalaki ng ulo ni Alex Dixon. Ang kanyang dating na binhi ay ipinagbili ni Helen. Agad siyang lumingon at sinamon ng tingin si Helena. Saan mo binenta? Ikaw, bakit ang fierce mo? Nagulat si Helena sa malamig na tingin ni Alex Dixon. Agad siyang tumalon at sumigaw, di ba 2 paso lang ng sirang bulaklak? Bibili ako ng 2 paso sa palengke ng bulaklak bukas para mabayaran ka. Ikaw magbabayad. Malamig na sigaw ni Alex Dixon, alam mo ba kung anong uri ng binhi iyon? Walang pakialam si Helena at sinabing, it is just the seeds of the monthly season. If it was not for the fact that the flower pot is not bad, I would not want to buy it. Anong lunar season? Hindi lunar season ang bulaklak ko. Naikuyom ni Alex Dixon ang kanyang mga kamao at nagbuga ng galit ang kanyang mga mata. Kung hindi lang si Helena ang biological mother ng kanyang asawa, sinuntok na sana niya ang matandang babaeng ito hanggang magkadikit na ang mga ngipin nito sa sahig. Sa sobrang takot ni Helena ay napaatras siya. Takot na siya sa kanyang likod ay bumuhos sa malamig na pawis nang ilabas ni Alex Dixon ang kanyang layunin sa pagpatay. Nagtago siya sa likod ni Jane Lewes at pagkatapos ay tumalon at sumigaw, 2 kaldero ng mga sirang bulaklak, ang ganda nito. Ilang taon kang tumira sa bahay ko ng libre, at ginastos ko ang pera sa iyo. Mas mahalaga ito, kaysa, sa masamang bulaklak na ito. Ma, kanino mo binenta? Wala rin sa mood si Jane Lewes, I told you before, don't casually touch Alex things. Galit na sabi ni Helena, ako ang kanyang biyenan. Siya ang manugang ng aming Lewes pamilya. Pati ang kanyang mga tao ay mula sa aming Lewes family. Ang kanyang mga gamit ay akin din. Wala talagang masabi si Alex Dixon matapos marinig ang kalokohang ito. Galit na sigaw niya, kanino mo binenta? Galit na sabi ni Helena, paano ko malalaman? Anyway, pumunta ako para mangolekta ng bonsai. Iniulat ni Uncle Lee sa mahinang boses, Boss Dixon hindi kita pinigilan. Nang lumipat ako sa villa, hinukay ko ang lahat ng bulaklak sa hardin at ibinenta. Ibinenta ko ito sa halagang 5,000. 5,000. Hindi rin nakaimik si Alex Dixon. Sa hardin ng kanyang villa, maraming mamahaling orchid at royal orchid na hindi bababa sa 200,000. Natakot si Helena na baka magalit pa si Alex Dixon, kaya dali-dali siyang tumakbo sa kwarto at isinara ang pinto para magtampo. Ito ay talagang kabaligtaran. Ang manugang na ito ay pinag-uusapan niya kahit na ano ang nakaraan, ngunit ngayon ay naglakas loob pa rin itong maging bastos sa kanya. Patuloy na humihingi ng tawad si Jane Lewes. Napailing na lang si Alex Dixon at sinabing kalimutan mo na ito. Mukhang ayaw ding sabihin ni Helena. Hinayaan lamang niya si Wang Lizu na imbestigahan ang mga mangangalakal ng bulaklak sa buong lungsod at tingnan kung sino ang kumuha ng 2 palayok ng mga buto ng espiritu. Sana ay hindi nahukay at nawasak ang mga buto sa mga palayok. Pumasok si Alex Dixon sa villa at nakita niya ang isang taniman ng gulay sa harapan niya. Ang mga sibuyas at bawang sa bukid ay berde at ang amoy ng pataba ay inanod sa hangin. Ang Peking Mountain Fish Pond sa villa ay talagang ginawang dock shed. Ang ilang mga kulay abo na pato ay nakikipagpunyagi sa fish pond, at lahat ng mamahaling gold pies sa pond ay kinakain na. Sa kabilang side, isa pang fish pond. Ito ay isang kulungan ng manok. 7 o 8 inahin ang nasa kulungan, patuloy nitong sigaw. Hindi nakaimik si Alex Dixon. Gumastos siya ng malaking pera para kumuha ng hardinero para magdisenyo ng hardin. Ito ay isang imitasyon ng hardin ni Suzhou. Talagang ginawa itong bukid ni Helena sa kanayunan. Tiniis ito ni Alex Dixon at naglakad papasok ng bahay na nakayuko. Hanggat ang sakahan ng gulay na ito ay maaaring hayaan ni Helena na maglabas ng kanyang lakas at maiwasang magdulot ng gulo, hahayaan niya itong gawin ang gusto niya. Hinayla ni Jane Lewes si Meng Nooran papasok sa bahay at sinabing, ang ilang mga bakanteng silid sa villa ay ginamit ng aking ina sa pagtatambak ng mga pataba at pagkain ng manok at pato. Maaari kang matulog sa akin ngayong gabi. Maghintay hanggang sa ang lumang bahay ay naayos bago. Salamat, yan. Emosyonal na tumango si Meng Nooran sa kanyang ulo. Hindi niya inaasahan na ganoon kabait si Jane Lewes. Gayunpaman, si Alex Dixon, na nakatayo sa tabi niya, ay mapait nang ngumiti.
Kasabay nito, nagpaplano siya kung paano makipagkaibigan sa kanyang asawa nang bumalik siya kay Jinling. Excited din siyang nanood ng ilang science films at nagplanong mag-unlock ng 108 poses sa gabi ng bridal night. Ngayon, tila ang kanyang plano na lumikha ng mga tao ay maaari lamang ipagpaliban. Kabanata 478. Nanatili sina Jane Lewes at Meng Nooran sa kwarto. Natutulog lang si Alex Dixon sa katabi niyang pag-aaral. May mga orihinal na ilang bakanteng silid. Sa huli, nakabili si Helena ng 10 toneladang manok at pato sa murang halaga at ito ay napuno sa isang iglap. May mabahong amoy ng pataba at feed ng hayop sa silid at imposibleng tumira rito ang mga tao. Pagkapasok ni Alex Dixon sa silid, tinawagan niya si Wang Lizu at inutusan siyang imbestigahan kaagad ang lahat ng mga mangangalakal ng bulaklak sa lungsod upang makita kung sino ang bumili ng kanyang binhi ng espiritu. Napakabilis, tumawag si Wang Lizu at nagsumbong sa kanya. Nakahanap pala si Helena ng isang mangangalakal ng bulaklak at ipinagbili sa kanya ang lahat ng bulaklak sa hardin. Ang dalawang palayok ng mga binhi ay kasama rin nila. At ibinenta ng mga ngalakal ng mga bulaklak na ito ang mga buto ng espiritu sa isang taong tinatawag na Sun Shiren. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at nagtanong, sino si Sun Shiren? Siya ang boss ng Shiren Pharmaceutical Factory sa Jinling. Mabilis na tanong ni Wang Lizu, gusto mo bang kontaken ko siya at bilhin ang 2 kaldero ng bulaklak? Okay, kahit gaano karaming pera ang ginastos ko, bilhin mo ang 2 paso ng bulaklak ko nang walang sira. Walang pakialam si Alex Dixon sa pera. Ang kanyang 2 palayok ng mga buto ng espiritu ay hindi mabibaylang kayamanan. Hindi nagtagal, muling tumawag si Wang Lizu. This time, medyo nanlumo siya at may lungkot na mukha. Boss Dixon, kahit gaano ko siya kumbansihin, o kahit na gusto kong gumastos ng 5 milyon para bilhin ito, ayaw lang ibenta ni Sun Shiren. Gusto niya rin akong personal na pumunta sa pharmaceutical factory para pag-usapan ang presyo. Hindi man lang niya ako pinakinggan. Bahagyang kumunot ang noo ni Alex Dixon. Hindi kaya nakilala ni Sun Shiren na ito ang 2 palayok ng mga buto ng espiritu. Kung hindi, paanong hindi siya matutukso ng malaking halaga ng pera? Malungkot na sinabi ni Wang Lizu, Boss Dixon, kasalanan ko kung hindi ko mahawakan ng maayos ang mga bagay-bagay. Hahanap ako ng taong makontak si Sun Shiren. Kalimutan mo na ito. Ako mismo ay gagawa ng isang paglalakbay sa pabrika ng parmasyutiko ni Shiren, utos ni Alex Dixon. Kung si Sun Shiren ay isang cultivator din, kung gayon hindi banggitin ang 5 milyon, kahit na nag-alok si Wang Lizu ng 5 milyon, natatakot siyang hindi ito ibenta ni Sun Shiren. Para kay cultivator, hindi pera ang pinaka-pinahahalagahan niya. Ito ay isang bagay na makakabuti sa kanyang cultivation base. Ang pagpapataas ng cultivation base ng isang tao ay maaaring pahabain ang habang buhay ng isang tao. Kahit na ang mga nakarating sa tuktok ng kanilang base ng paglilinang ay maaaring mabuhay ng libu-libong taon. Hiniling ni Alex Dixon kay Wang Lizu na magtanong tungkol sa pabrika ng pharmaceutical ni Shiren. Walang malaking pharmaceutical company si Jinling na maaaring gawing haligi, kaya wala silang disenteng pabrika ng pharmaceutical. Ang pangunahing order ng pabrika ng parmasyutiko ni Shiren ay nasa Yan Capital, at ito ay naitatag ng higit sa 1 taon. Gayunpaman, sa mga nakalipas na taon, nang magretiro ang kanyang ama at kontrolin ang anak ng pabrika ng parmasyutiko, si Sun Shiren, ang pabrika ng parmasyutiko ay dumaranas ng mga pagkalugi araw-araw. Hanggang ngayon, ang pabrika ng parmasyutiko ay nahulog sa isang apektadong estado ng operasyon, at nasa utang. Nang hapong iyon, nagmaneho si Alex Dixon sa pabrika ng parmasyutiko ni Shiren. Nakipag-ugnayan si Wang Lizu kay Sun Shiren at nakipagkita sa kanya sa hapon sa opisina ng pabrika ng parmasyutiko. Ang pabrika ng pharmaceutical ni Shiren ay matatagpuan sa mga suburb, at aabutin lamang sila ng 40 minuto upang makarating doon. Dumiretso ang sasakyan ni Alex Dixon sa pabrika ng parmasyutiko, at nakita niya ang isang mapanglo na tanawin sa paligid. Kaunti lamang ang mga manggagawa sa dam sa pabrika ng parmasyutiko. Kinakalawang ang bakal na pinto, at isang asong lobo ang nakahiga sa tabi ng pinto. Mukhang malapit na itong magsara.
Ipinarada ni Alex Dixon ang sasakyan sa harap ng mga gusali ng opisina sa ikalimang palapag, bumaba ng kotse, at naglakad papasok sa opisina. Nasa ika-4 na palapag ang opisina ng direktor. Itinulak ni Alex Dixon ang pinto at hindi maiwasang mapasimangot. Bagamat napakatiwangwang ng pabrika ng parmasyutiko, ang pagsasaayos ng opisina ay walang katulad na marangya. Sa maluwag na opisina, mayroong isang scarlet wool carpet. Ang mga mesa at upuan sa opisina ay pawang mga kasangkapang mahogany. May ilang sikat na painting sa dingding na walang milyon-milyon. Sa itim na Italian leather sofa, may isang mataba na may beer belly na nakasuot ng suit at nakatikip ang mga mata. Nakayakap siya sa isang mapang-akit na babae na hindi maayos ang damit at pinaglalaroan siya. Ang mataba niyang kaliwang kamay ay umabot sa ilalim ng palda ng babae at patuloy na naghahanap. Tawa ng tawa ang mapang-akit na babae kaya nanginginig ang buhok. Paulit-ulit niyang iniikot ang katawan at sumigaw, "Kuya Ren, hulaan mo kung saan ako hinahawakan. Nasaan ito sa katawan ko?" Tuwang-tuwa si Fatty na namula ang mukha. Naglaway siya at sinabing walang kwenta, "Munting baby, gusto kitang hawakan mula itaas hanggang ibaba." Tuwang-tuwa ang mag-asawang ito na hindi lang nila napansin na pumasok na pala si Alex Dixon. Kinailangang umubo ng tuyo si Alex Dixon para paalalahanan silang mag-ingat. Nang marinig ang pag-ubo, galit na tinanggal ng matabang lalaki ang kanyang takip sa mata at sumigaw, "Sino ito? Bakit ka basta-basta pumasok?" Nagtaas ng ulo ang mapang-akit na babae at tumingin kay Alex Dixon. Biglang nagningning ang mga mata niya at hindi niya napigil ang malunok ang lalamunan. Matangkad at gwapo ang lalaking ito. Bagamat ordinaryong t-shirt lang ang suot niya, kitang-kita ang mga kalamnan nito sa ilalim ng damit. Malakas ang kanyang mga braso, at halatang may lakas siya. Tumingin si Alex Dixon sa matabang lalaki at sinabing, "You must be director's son. I have an appointment with you this afternoon to talk about the flower pot." "Oh, so ikaw pala." Tiningnan ng matabang lalaki si Alex Dixon mula ulo hanggang paa at sinabi sa mahabang boses, "Halika at mag-usap." Pagkatapos sabihin niyon, tinapik niya ang baywang ng kaakit-akit na babae at nag-utos, "Wang Li, ibuhos mo sa akin ang isang tasa ng tubig." Sagot ng babae, tumalikod at naglakad papunta sa pinto. Nang madaanan niya si Alex Dixon, sinadya o hindi sinasadyang hinaplos niya ito at binigyan siya ng isang mapang-akit na tingin. Nagulat din si Alex Dixon. Ang babaeng ito ay tila sekretarya ni Sun Shiren. Hindi niya akalain na ganoon kalakas ang loob nito na aakitin siya sa harap ni Sun Shiren. Hindi kaya pare-pareho ang lahat ng babaeng sekretarya. Gayunpaman, kahit na ang Wang Li na ito ay isang kagandahan din, hindi lamang siya ay may kaakit-akit na hitsura, ang kanyang mga figure ay mainit din. Lalo na ang kanyang low-cut na itim na muslin na damit, na nakapulupot sa kanyang buong dibdib, maging ito man ang kanyang hitsura o figure, malayo pa rin siya sa pagiging maihahambing sa kanyang babaeng sekretarya na si Ding Yu. Kung pag-uusapan ng isa ang tungkol sa isang pare ng nakamamatay na sandata sa mundo, tiyak na si Ding Yu yon. Tanong ni Alex Dixon, "Director's son, itong 2 paso ng bulaklak ay orihinal na akin. Kaya lang, hindi sinasadyang naibenta ng biyenan ko. Napakahalaga sa akin ng 2 paso ng bulaklak na ito. Gusto kong bilhin muli. Magkano sa tingin mo ang magagastos?" Umupo si Sun Shiren sa likod ng mesa ng amo. Tinitigan niya si Alex Dixon gamit ang kanyang mga pares ng berdeng mga mata at sinabi sa mahabang boses, "Itong 2 kaldero ng mga bulaklak. Interesado din akong bilhin ito. Pero gusto ko rin sila, kaya wala akong balak magbenta sila." Umiti si Alex Dixon. Alam niyang nagpipigil ng gana si Sun Shiren. Mahigit 60 milyon ang utang ng pabrika ng parmasyutiko ni Shiren. Kung talagang ayaw ni Sun Shiren na ibenta ang mga ito, hindi siya papayag na makipagkita sa harapan. Gusto lang ng mga negosyante ng mas maraming pera. Lumakad pasulong si Alex Dixon, humila ng upuan at umupo. Umiti siya at sinabing, "Director's son, mula noong sinaunang panahon, walang negosyo na hindi maaaring pag-usapan. Pangalan ang isang presyo." Ang pares ng berdeng mata ni Sun Shiren ay dumampi sa katawan ni Alex Dixon at nanunuya sa kanyang puso. Nag-inquire na siya tungkol sa background ni Alex Dixon.
Isang walang kwentang basurang manugang. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay isang makapangyarihang babae sa Jinling City. Siya ang namamahala sa construction company, may ari-arian na hindi na 10 milyon. Higit pa rito, siya, ang biyenan, ay nagbukas ng sinaunang Dongxing, kaya hindi siya kapos sa pera. Tungkol naman sa kanyang biyenang si Helena, nakatira pa ito sa pinakamahal na villa sa lungsod. Tinasa na ni Sun Shiren ang kanyang kutsilyo at naghihintay na mapatay si Alex Dixon. Nagkunwari siyang nasa mahirap na posisyon. Nagkunwari siyang nag-isip sandali at bumuntong hininga. Originally, I was a flower lover and had a special affection for this two pot of flowers. However, since sincere ka sa pagbili nito, dapat mong ibalik sa original owner. Paano ba naman ito? Magbayad ka ng 50 million, at ako, ibabalik ang mga bulaklak sa iyo. Oo naman. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon, at agad naman itong pumayag. Tinitigan ni Sun Shiren si Alex Dixon, puno ng pagkabigla ang kanyang puso. Itong basura. Pumayag naman talaga siya. Nagtaas pa siya ng presyo. Inisip niya noong una na tiyak na babaan ni Alex Dixon ang presyo ng hindi bababa sa kalahati. Tiningnan ni Alex Dixon ang oras sa dingding at mahinang sinabi, Director Sun, lumabas ang pera, 50 milyon ang nasa account sa loob ng 5 minuto. Sa pagkakataong ito, hindi manatiling kalmado si Sun Shiren. Nagplano rin siyang gumawa ng malaking hit kay Alex Dixon. Ang psikolohikal na presyo ay 10 milyon, at ang presyo ay isang maling presyo lamang. Gayunpaman, ang batang ito ay talagang sumang-ayon dito kaagad. Dahil sa katalinuhan ng mga negosyante, biglang naramdaman ni Sun Shiren na may kikitain pa sa negosyong ito. Hindi siya nagmamadaling sumagot kay Alex Dixon. Tinapik niya ang kanyang daliri sa mesa ng opisina at sinabing may pekeng ngiti, Mr. Dixon, ang 50 milyon ay presyo lamang ng isang palayok ng bulaklak. Kung bumili ka ng 2 palayok ng bulaklak, kailangan mong magdagdag ng 50 milyon. Kabanata 479. Nagulat sandali si Alex Dixon, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa isang patag na tono, 100 milyon, tama. Walang problema. Ilabas mo muna ang mga bulaklak at tingnan ko kung buo pa ang mga ito. Siyempre hindi sila nasira, sabi ni Sun Shiren, ngunit ang kanyang puso ay parang tsunami, labis na nabigla. Nang ibalik niya ang 2 kaldero ng bulaklak na ito, wala siyang ginastos kahit 1 sentimo. Siya ang nag-renovate ng opisina. Bumili siya ng mga mamahaling bulaklak at 2 kaldero sa renovation company. Pero hindi niya inaasahan na ang 2 kaldero ng bulaklak na ito ay hindi niya makilala ay mabibili pala sa halagang 100 milyon. Kahit mamahaling orchid, imposibleng ibenta ang mga ito sa ganoong presyo. Ilang pag-iisip ang agad na pumasok sa isip ni Sun Shiren. Hindi kaya may ibang sikreto ang bulaklak na ito. O may kayamanan bang nakatago sa flower pot sa Price Planting City? Sa madaling sabi, habang tinitignan niya ang kalmadong ekspresyon ni Alex Dixon, mas naramdaman niyang may tatago na isang pambihirang kalakal. Tumayo si Alex Dixon at sinabing, Director Sun, ilabas mo ang bulaklak. Teka, biglang sabi ni Sun Shiren, Mr. Dixon, ibinibenta ko lang itong 100 million para sa 2 flower pot. Natatakot ako na hindi mo mabili ang mga bulaklak sa mga paso. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Tumangala siya kay Sun Shiren at nakita niyang may masamang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang pares ng malabin na mga mata ay nagpakita ng mapanlinlang na tingin. Kanina lang siya pumayag, pero ayaw niya ng gulo. Sa anumang kaso, ang 100 milyon ay hindi isang malaking bagay sa kanya. Gayunpaman, ang saloobin ni Sun Shiren ay naging dahilan para malungkot si Alex Dixon. Kahit ang trato sa kanya ni Sun Shiren ay tanga, ang pangit talaga ng mukha niyang pinunasan. Malamig na sabi ni Alex Dixon, Sun Shiren, wala kang ginastos sa 2 kalderong na ito. Bibigyan kita ng 100 milyon. Sapat na ang pambili ng gusali ng opisina mo. Payo ko, kunin mo kapag maganda na. Huwag kang mabusog. Hehe, Alex Dixon, tinatakot mo ba ako? Umisi si Sun Shiren at walang takot na sinabi, ang pamilya ko sa Sun ay hindi nagkukulang ng ganitong kaunting pera. Kung gusto mong bilhin ito, bilhin mo ito. Kung hindi mo ito bibilhin, umalis ka, bulaklak pagbabalik ko.
Malamig na sinabi ni Alex Dixon, kung may nasira man ang flower pot, masisiguro kong babayaran mo ang kaukulang presyo. F-sick. How dare you threaten me? Biglang hinampers ni Son Shiren ang mesa at galit na sumigaw. Ano ka ba sa tingin mo? Hindi ba ikaw ang manugang ng Lewis family? Sabihin ko sa iyo, ngayon nasa kamay ko na ang flower pot, ibibigay ko ang anumang gusto mo. 200 milyon in cash, hindi bababa sa kahit isang sentimo, lahat ay gagastusin ko. Tiningnan ni Alex Dixon si Son Shiren at nakitang nakakatawa ito. Kung gusto niyang makuha ang 2 kaldero ng bulaklak na iyon, marami siyang paraan para gawin iyon. Ang dahilan kung bakit niya hinanap si Son Shiren ay dahil ayaw niyang makisali. Nagkibit-balikat si Alex Dixon, tumalikod, at naglakad papunta sa pinto. Pagkatapos ay itago mong mabuti itong 2 kaldero ng bulaklak. Hindi ako bibili. Natigilan si Son Shiren at mabilis na tumawag, 100 million, deal. Sorry, nagbago isip ko. Hindi man lang lumingon si Alex Dixon. Padebog siyang lumabas ng pinto. Ang orihinal na akala ni Son Shiren ay nagkukunwari lang si Alex Dixon na babaan ang presyo, ngunit hindi niya inasahan na talagang lalabas ng opisina si Alex Dixon at bumaba ng hagdan ng hindi lumilingon. Agad siyang nagpanik. Itong napakalaking halagang 100 milyon na nahulog sa walang kabuluhan ay nawala ng ganoon. Nagmamadaling hinabol siya ni Son Shiren, sumisigaw habang hinahabol, Mr. Dixon, we can still discuss this, 80 million, how about it? Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at humakbang pababa ng hagdan. Hindi makahinga si Son Shiren na nasa likuran niya. 50 million. Bigyan mo ako ng 50 million. Ililipat ko agad ang mga bulaklak sa bahay mo. How about 40 million? Mr. Dixon, pag-isipan mo ulit. 30 milyon, hindi kukulangan. Nagdesisyon si Alex Dixon kahit anong sigaw ni Son Shiren sa likod niya. Sa halip na magbigay ng pera sa ganitong uri ng tao, maaari pa niyang i-donate ito. Mayroon siyang 100 paraan upang makuha ang 2 kalderong ito ng mga bulaklak. Nang makitang determinado si Alex Dixon na huwag bilhin ang mga ito, natarante si Son Shiren at nakaramdam ng labis na panghihinayang sa kanyang puso. Kung alam lang niya ng mas maaga, hindi siya hihingi ng abot-langit na presyo. Gaano kahusay na ibenta ang mga ito sa kanya sa halaga 100 milyon? Iyon ay 100 milyon. Sa wakas, naabutan ni Son Shiren si Alex Dixon at humihingal habang nakangiting humihingi ng tawad. 10 milyon. Mr. Dixon, maraming milyon lang ang gusto ko, lalabas ang negosyo. Tumingin si Alex Dixon kay Son Shiren at malamig na sinabi, binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi kita bibigyan ng kahit 1 sentimo ngayon. Ikaw. Nagulat si Son Shiren at napasigaw. Pinaglalaroan mo ba ako? Malamig na sabi ni Alex Dixon, I am playing with you. So what? Ito lang ang kahihinatnan ng isang taong matako at walang kabusugan. F***sick. Huwag mong isipin na ang lugar ko ay isang lugar kung saan maaari kang pumunta at pumunta sa gusto mo. Galit na umungol si Son Shiren, kung hindi mo ibibigay ang 100 milyon ngayon, huwag mong isipin ang pag-alis sa pintong ito. Pagkasabi noon ay sumigaw siya at tinawag ang mga security guard ng pharmaceutical factory. Agad na tumakbo ang 100 ng security guard at hinaranggan ang dinadaanan ni Alex Dixon. Napangiti ng mahina si Alex Dixon at yumuko para pumitas ng dahon sa lupa. Sa sobrang takot ni Son Shiren ay napaatras siya ng ilang hakbang at sinabing nagbabantay, ano ang gusto mong gawin? Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at idiniin ang pader. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Itong batang ito, inis na inis si Son Shiren. Agad niyang sinigawan ang mga security guard para pigilan siya. Ang kanyang pabrika ng parmasyutiko ay malapit ng magsara. Ang pinagkakautangan ay hinahabol ang mga utang sa lahat ng dako. Kinailangan niyang hayaan si Alex Dixon na kunin ang pera. Hindi mahina ang mga security guard ng sarili niyang pabrika ng pharmaceutical. Karaniwan silang mga gangster. Hindi madaling umalis ang batang ito. Gayunpaman, matapos magbigay ng utos si Son Shiren, ang mga security guard sa kanyang harapan ay nanatiling hindi kumikibo. Nagalit si Son Shiren at umungal, gago ba kayong lahat? Sinabi ko sa inyong lahat na pigilan siya.
Nanginginig ang isang security guard at sinabing, Direktor. Direktor Sun, tingnan mo ang dingding. Anong meron sa pader? Galit na iniangat ni Sun Shiren ang ulo at natulala. Pagkatapos ay pinagpawisan siya ng malamig. Nakita niya ang isang dahon na nakaimbed sa hard brick wall. Iyon ang daong pinulot ni Alex Dixon sa lupa. Ang dahon ng ginkgo ay ganap na natuyo at napakarupok na ito ay nabasag sa isang pagpindot. Gayunpaman, ang dahon ay ganap na nakaimbed sa brick wall nang walang anumang pinsala. Hindi naman ito nasira, parang fossil lang. At ang pader na ladrilyo ay talagang wala ring isang bitek na naghahalo kasama ng dahon. Isang ihip ng hangin ang dumaan. Ang brick wall ay biglang gumuho, na nagpapataas ng ulap ng brick red dust. Ang bahagi ng brick wall ay naging alikabok sa lugar, tahimik at tahimik. Ang lupa ay napuno lamang ng isang tumpok ng dull red brick dust, habang ang mga tuyong dahon na nakaimbed sa brick wall ay buo pa rin. Naging berde ang mukha ni Sun Shiren. Nakatitig siya sa abo ng laryo sa lupa, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Nanginginig ang buong katawan niya. Upang madaling maitulak ang marupok na dahon na ito sa brick wall, anong uri ng nakakatakot na kasanayan ito? Kung kanina lang diniin ni Alex Dixon ang katawan niya, hindi kaya lahat ng buto niya ay nagkapira-piraso. Takot na tanong ng isa sa mga security guard, Director. Director, hinahabol mo pa ba ako? Ituloy mo. Ituloy mo ang puwet ko. Pinalipad siya ni Sun Shiren gamit ang isang sipa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ko inaasahan na ang batang ito ay talagang may ilang mga kasanayan. Anyway, ang palayok ng bulaklak ay nasa aking mga kamay. Hindi ako natatakot na hindi siya darating at makakaawa sa akin. Dahil sa katalinuhan ng isang negosyante, nakita na niya ang dalawang kaldero ng bulaklak na ito ay ipinagkaloob kay Alex Dixon. Kailangan niyang itago ng mabuti ang mga bulaklak. Sa oras na iyon, magkano ang maaari niyang ibenta? Ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Kabanata 480. Lumabas si Alex Dixon sa pabrika. Agad niyang tinawagan si Wang Lisu. Kahit anong paraan ang gamitin ko, gusto kong makita ang dalawang kaldero ng bulaklak sa pasukan ng aking vilya bukas. Oo, mabilis na sumang-ayon si Wang Lisu. Masasabi niyang hindi masaya si Alex Dixon. Mabilis niyang sinabi, Boss Dixon, gusto mo bang turuan ng leksyon ang Sun na yon? Halimbawa, isara mo ang kanyang pabrika ng pharmaceutical, o gawin siyang lumpo. Upang harapin ang isang pabrika ng parmasyutiko na malapit ng magsara, napakaraming paraan ni Wang Lisu. Wala siyang pakialam sa lahat. Umiling si Alex Dixon. No need. It's better to keep a low profile. Para harapin si Sun Shiren. Kahit na ito ay isang bagay lamang ng ilang mga salita, gayunpaman, Alex Dixon ay hindi nais na palalain ang mga bagay. Kagagaling lang niya sa Yan Capital at marami siyang dapat gawin. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa mga langgam. Nang matapos si Alex Dixon sa pagtawag sa telepono, sumakay siya sa kotse at nagmamaneho papunta sa villa. Pinunasan niya ang kanyang mga templo na masakit ang ulo. Si Ming Nooran ay nakatira ngayon sa bahay at natutulog sa parehong kama ng kanyang asawa. Dati, pwede pa siyang maging intimate sa kanyang asawa, ngunit ngayon ay laging magkasama ang dalawang babaeng ito. May gusto siyang gawin, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Wala pang isang oras, nakatanggap muli ng tawag si Alex Dixon mula kay Wang Lisu. Napakabilis ba nito? Hindi, Boss Dixon, ang boses ni Wang Lisu ay parang nataranta. Kakapasok lang ng iyong asawa at isa pang dalaga sa pabrika ng parmasyutiko mula sa likurang pinto. Ano? Nagpunta ang asawa ko sa pabrika ng parmasyutiko. Napakunot noo si Alex Dixon. Ang isa pang batang babae ay malamang na si Ming Nooran. Ano ang ginagawa ng kanyang asawa at ni Ming Nooran sa pabrika ng parmasyutiko? Mabilis na sinabi ni Wang Lisu, Boss Dixon, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng mga bodyguard para lihim na protektahan silang dalawa. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Hindi kaya lihim na nagpunta ang kanyang asawa at si Ming Nooran sa pabrika ng parmasyutiko para sa dalawang kalderong bulaklak na ito. Ang lalaking pinangalanang Sun ay hindi mabuting tao. Agad niyang sinabi, Go and check the heavenly eye. Transfer the surveillance to me.
I want to know what happened after they entered the pharmaceutical factory. Oo, si Wang Lizu ay hindi nang ahas na mag-antala, at mabilis na nagpunta upang i-activate ang Heavenly Eye. Pagkalipas ng 5 minuto, nakita ni Alex Dixon ang video sa kanyang telepono. Tamang-tama, sa sandaling lumabas siya ng pabrika ng parmasyutiko, ang kanyang asawa at si Meng Nooran ay lumitaw sa likurang pinto ng pabrika ng parmasyutiko at dumiretso sa opisina ni Sun Shiren. Tumayo silang dalawa sa harap ng opisina at tumingin sa paligid. Tumingin si Meng Nooran habang sinabi niya, "Xingyan, nandito ang lugar na pinag-usapan ni Uncle Shu. It can't be wrong. I asked Dad to help me find out." Sabi ng mga kaibigan ng tatay ko, bumili ng 2 kaldero ng bulaklak kay Alex ay si Sun Shiren. Bahagyang kumunat ang noo ni Jane Lewes at napabuntong hininga. Sabi niya, bumili siya ng 2 kaldero ng bulaklak ni Alex. Wala talagang magagawa ang mama ko sa kanya. Kung pwede tulungan lang si Alex na maibalik yung 2 paso ng bulaklak. Inalo siya ni Meng Nooran. Ayos lang. Magkano ang halaga ng 2 kaldero ng bulaklak? Sa pinakamalaking, kaya kung bigyan siya ng 100,000 yuan. Siguradong ibebenta niya ito. Tumango si Jane Lewes at sinabing, ang 2 bulaklak na ito ay ipinagkaloob kay Alex. Dapat ko silang bawiin. Bumukas ang pinto ng opisina. Sabay na pumasok ang dalawa. Lumipat ang video camera sa opisina. Pagkabalik mula sa ibaba, hindi pa rin nawawala ang galit ni Sun Shiren. Galit na galit pa rin niyang hinahampas ang desk niya, pero pagpasok ng 2 babae ay agad siyang nag-fake smile. Nang makita niya ang 2 babae, tinitigan sila ni Sun Shiren gamit ang kanyang mga mata na parang bean. Malapit nang tumulo ang laway niya. Magalang na sinabi ni Jane Lewes ang kanilang mga salita at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos, ipinahayag niya ang kanyang balak na bumili ng mga bulaklak. Ganun ba? Walang problema. Napalunok si Sun Shiren at lumabas mula sa likod ng desk. Pumunta siya sa harap ng 2 babae at nanatiling nakatingin sa kanila. Gayunpaman, gusto ko ang 2 kaldero ng mga bulaklak na ito. Wala akong planong ibenta ang mga ito. Narinig ito ni Meng Nooran at agad na nagmakaawa. Director Sun, ang 2 kaldero ng bulaklak na ito ay nabili ng hindi sinasadya. Bigyan kami ng isang kondisyon. Taos-puso kaming nais na bilhin ang mga ito. Sok-sok, 2 magagandang babae ang nagmamakaawa sa akin. Dapat talaga hindi ko na sila tinanggihan. Habang nagsasalita si Sun Shiren, hinawakan niya talaga ang kamay ni Meng Nooran at masuyong hinaplos ito. Habang hinawakan niya ito, sinabi niya, "Actually, I can give you the flowers, but I can also charge you. As long as you play with me, I will immediately give you the flowers." Siya ay orihinal na isang lecherous na tao, ngunit nang makita niya ang 2 dilag, nawala ang kanyang kaluluwa. Bilang karagdagan, si Sun Shiren ay kumakain ng pagong sa lugar ni Alex Dixon at puno ng galit ang tiyan. Gusto niyang ilabas ito. Namula ang magandang mukha ni Meng Nooran. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit hinawakan ito ng mahigpit ni Sun Shiren at ayaw nitong bitawan. Sa oras na ito, naging malamig ang magandang mukha ni Jane Lewes. Binuksan niya ang kamay ni Sun Shiren at hinayla si Meng Nooran sa likod niya. Malamig niyang sabi, "Director Sun, nandito kami para bumili ng bulaklak. Please don't touch us." Nahihiya ang mukha ni Sun Shiren. Pinalaki niya si Jane Lewes at sinabing may nakakatakot na ngiti. "Napaka-importante sa'yo nitong 2 paso ng bulaklak, di ba? Hindi naman ako nagkukulang sa pera. Kulang ako sa magagandang babae. Kung gusto mo itong 2 paso ng bulaklak, pwede mo akong paglaruan, o kaya niya akong paglaruan, o ang dalawa sa inyo, makipaglaro sa akin." Walang hiya. Hindi napigilan ni Jane Lewes na sumabad at agad na hinayla si Meng Nooran. "Tara na. Kung gusto mong umalis, maghubad ka ng damit bago umalis." Napuno ng emosyon ang puso ni Sun Shiren habang sumusulpot siya mula sa likuran. Naglakad sa likuran niya si Meng Nooran. Niyakap niya ang balingkinitang baywang ni Meng Nooran at pinunit ang damit nito. "Ah, Xingyan, iligtas mo ako." Napasigaw si Meng Nooran at namutla ang kanyang mukha habang buong lakas na nagpupumiglas.
Si Jane Lee West ay parehong galit at balisa at mabilis na tumakbo pasulong upang hilahin si Ming Nooran. Biglang napunit ang palda ni Ming Nooran, na nagpakita ng puti at malambot na puti ng ugat ng lotus. Napakaputi, napakaganda. Malapit nang tumulo ang laway ni Sun Shiren. Ang malaking palad nito ay malapit nang dumampi sa kanyang mga binti. Sa sandaling ito, nataranta si Jane Lee West, at biglang sumipa patungo sa mga binti ni Sun Shiren. Ay! Napasigaw si Sun Shiren sa sakit. Tinakpan niya ang kanyang pantalon at napaupo sa lupa, puno ng sakit ang mukha. Mabilis na hinayla ni Jane Lee West si Ming Nooran pataas. Bilis, takbo na tayo. Magulo ang buhok ni Ming Nooran at hindi maayos ang kanyang damit. Umiyak siya at ginamit ang kanyang mga kamay upang hawakan ang kanyang sira-sirang palda habang nakasalampak siya patungo sa pinto. Napasinghap si Sun Shiren sa sakit habang sumisigaw, "Mabaho, bitter, kung gusto mong bumili ng bulaklak, dudurog ko agad." Sa labas ng pharmaceutical factory, tiningnan ni Alex Dixon ang eksena na may maliit na ekspresyon at bakas ng pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Iginalang niya ang mga ito ng may paggalang at gumamit ng pera para makabili ng 2 kaldero ng bulaklak. Gusto lang niyang gawin ang mga bagay sa mababang profile na paraan. Gayunpaman, si Sun Shiren ay nililigawan mismo ng kamatayan, kaya hindi siya masisi sa pagtanggal ng ugat ng problema. Tinawag niya si Uncle Lee, pagkatapos ay tinawag ang mga tauhan ni Wang Lizu at inutusan silang lumapit. Tinakpan ni Sun Shiren ang kanyang pantalon at napabuntong hininga na lamang pagkatapos ng mahabang panahon ng sakit. Nang marinig niyang pumasok ang security guard at nagsumbong na ang 2 babae ay tumakas mula sa likurang pinto, sa sobrang galit niya ay nagalit siya. Kumuha siya ng papel sa desk at ibinato sa kanila. Walang kwenta. Isang Alex Dixon ang hindi makakayanan. Ngayon, kahit ang 2 babae ay hindi na ito mahuli. Anong silbi ko sa inyong dalawa? Ang mabigat na piraso ng papel ay lumipad sa ibabaw ng isang swoosh. Akmang hahampasin nito ang ulo ng security guard, biglang may nagunat na kamay mula sa likod at madaling sinalo ang papel. Isang masiglang matandang lalaki ang lumabas mula sa likod ng security guard at kinuha ang papel. Nag-iba ang ekspresyon ni Sun Shiren at gulat na napatingin sa iilang taong pumasok mula sa likod ng security guard. "Sino ka? Halika, halika." Nang makita niya ang huling taong pumasok sa opisina, natakot si Sun Shiren kaya nagbago ang mukha niya. Mabilis siyang sumigaw, "Bilis, halika." Abangan ang susunod na kabanata.